Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Itong naging pahayag ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol nga dito sa tinanong siya kasi ng media mga kababayan. Galing po siya sa ASEAN Summit at nagpa-interview po siya at natanong nga po dito ng media kung sino ang papalit kay Marbel, Chief PNP Marbel mga babayan. Ngayon po mga babayan, nabanggit po dito ni Pangulong Bongbong Marcos, unang-una bago in-announce ni Lucas Bersamin kung sino ang bagong Chief PNP. Diba? Natanong nga po mga babayan dito ng media, ang sinabi nga po dito ni PBB, may napili na siya. Siyempre mga babayan, dahil mayroon na po siyang napili, yan ang kanyang pag-amin ng ating Pangulo, kaya hindi po siya tinantanan ng media. At inalam po nila mga babayan, yan, baguhin lang natin yung boses natin. Ayan, yan ang original na boses natin. Inalam po ito mga babayan ng media kung sino ba talaga ang napili ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa sobrang kakulitan mga kababayan ng media, ay kinabukasan niya, in-announce na lang ni Lucas Bersamin kung sino ang napupusuan at napili ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang papalit dito kay Chief PNP Francisco Marbel. Dahil itong si Francisco Marbel mga babayan, magre-retire na po ito. Alright? Ngayon po mga kababayan, itong pag-announce ni Lucas Bersamin at sinabi na nga po nila dito na ang papalit dito ay si Chief PNP ay si General Nicolas Torre III. Sinabi na nga po mga kababayan na ni Lucas Bersamin na mag-turn over ito sa June 2. Lunes yata yan. Kung hindi ako nagkakamali, Lunes yan mga babayan. Kasi kung ngayon ay 31, bukas, Linggo, Lunes 2 mga kababayan. Yan din po ang balikan ng ating mga politiko sa Senate at saka sa Congress mga babayan. Halos sabay-sabay na po yan. Alright? Ngayon mga kababayan, ang sinasabi dito mga kababayan ng ibang mga DDS, bakit daw ito ang napili? Diba? Bakit daw ito ang napili? 1 star lang. Itong si Nicolas Torre. Mga sir, mga ma'am, wag po natin kalilimutan na itong si PRRD, dating presidente natin, ay ang pinili po niya, pagkakalam ko 1 star lang din. Diba? Si Bato de la Rosa. Kaya wag po natin na questionin kung ang pinili ni PBBM ay 1 star, itong si Nicolas Torre. Ganyan din naman ang pinili ni Digong noong siya po ay presidente, itong si Bato. Marami po ang nalaktawan. Marami po ang dinaanan si Bato de la Rosa sa kanyang pagiging Chief PNP. Marami po ang nakapila doon mga kababayan, di ba? Kaya hindi na dapat yan kini-question ng mga media kung sino po at kung bakit ba si Nicolas Torre ang napili. Respetuhin na lang po natin ang ating presidente mga kababayan dahil kapangyarihan po niya ang pumili na kung sino ang kanyang gustong ilagay bilang Chief PNP. Siyempre, kung ako ang presidente, doon ako sa nagtatrabaho. Higit sa lahat, doon ako sa pinagkakatiwalaan ko. Baka mamaya ang ilagay ko dyan, nagpapanggap lang na BBM.
'Di ba? Supporters ko, halimbawa, kung ako ang presidente, nagpapanggap lang yan para lang makuha ang ganyang posisyon. At kapag nandyan na sa posisyon, sila na yung magiging dahilan para sa aking pagbagsak bilang presidente. Yan din po ang iniisip ng ating Pangulo, mga kababayan. 'Di ba? Kaya wag po natin na question ang mga polisiya at kagustuhan ng ating presidente dahil sila lang po nakakaalam dyan, mga kababayan, kung ano ba talaga ang totoong nangyari dito sa Pilipinas. Diba? Oo. Kaya imbes na questionin natin, supportahan na lang po natin. Diba? Ipagmalaki po natin na tingnan natin, ganito na lang dapat ang gawin natin. Tingnan natin kung ang ating papalit na chief PNP na si Nicolas Torre ay hindi magtrabaho, saka na po tayo magngak-ngak. Diba? Saka na po tayo bumatikos, magsalita, mag-question kung itong si Nicolas Torre ay hindi magtatrabaho. Pero tandaan po natin, napakalabo po yan na ganyan ang mangyari kay Nicolas Torre. Kasi ngayon pa nga lang na hindi siya chief PNP. Napakalaki na po ng kanyang mga accomplishment. Katulad na nga lang dyan na paghuli kay Pastor Kibuloy. Paghuli dito kay Digong. Diba? Paghuli ng mga kidnapper. Diba? Yung mga nag-kidnap dito sa negosyante dyan sa Bahay Toro, sa Quezon City. Diba? Mga accomplishment po yan. Yung mga vlogger na gumagawa ng mga fake news. Mga wanted na mga sindikato, katulad ng mga pugo-pugo na yan, di ba? Ngayon nangangamba na si Roque. Ngayon nahuli na rin si Tebes at si Roque nangangamba. Di ba? Yan yung mga ganyan accomplishment na dapat po natin ipagmalaki, mga kababayan. Kaya ako, naniniwala ako na talagang itong ating bagong chief PNP na si Nicolas Torre III ay talaga namang magtatrabaho po ng maayos yan para sa taong bayan. Alright? Kaya wag po natin na question yung mga gusto ng presidente dahil siya lang po talagang nakakaalam yan. Alright? Narito, mga babayan, ang ating ang payag ng ating Pangulo. Pero siyempre, bago tayo pumunta doon sa video, mga babayan, bago ka lang ba sa ating channel, baka gusto mo mag-subscribe para hindi ka maunahan ng iba. Subscribe siya na po dyan. I-click mo yung notification bell. Tapos, click mo yung all. Para update kayo palagi sa ating mga video at live. Tapos, i-click mo na rin ang like button dyan. Tapos, i-share mo na rin. Lahat po yan, huwag kayong mag-alala. Lahat po yan libre. Para po yan sa inyo, mga kababayan. Alright, narito ang video, mga kababayan. Mr. President, magandang gabi po. DILG Secretary John B. Cremulya yesterday said that nakapili na kayo ng bagong Chief PNP. Is it true? Kung totoo, Mr. President, sino po siya? Actually, oh God, the answer is more complicated than that, as ever. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first, because the official decision has not been made. They should hear whoever it is should hear about it first from me, not through the news. But yes, we're very clear on what we're going to do next. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo? May napili na po kayo? Meron na po. Talking about peace and order, security, Mr. President, ano po yung magiging marching orders niyo doon sa bagong Chief PNP? Especially na gusto niyo i-intensify yung police visibility sa mga kalye? Well, what will I tell the new Chief PNP? The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation, and I will actually tell them, carry on what you are doing, because
we have very good statistics concerning crime. And for example, there's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. If we are going to look here at the crime result at the national level, where are the index crimes? Ito. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus crime kasi ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. That minus lahat, when you make the comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. So they must be doing something right. Now, what we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. I perfectly understand that. That basta, you know, kahit papaano, may pulis dyan, may umiikot dito na pulis, konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important to people. So, despite the fact that maraming maganda namang result na statistic, na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din, hindi sapat na marami tayong, nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's why this new program of Cops on the Beat has been initiated.